sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, katapatan, babaong bilin ng Pangulong Aquino sa mga nagtapos sa PMA kahapon. Kaya naman ang hamon sa ating lahat, kung tungkulin natin pairalin ang honor code sa loob ng institusyong ito, panindigan din natin sana sa labas ng PMA. Malacanang tiniyak na hindi malalagay sa alanganin ang kalayaan ng bansa sakaling muling ipagamit ang base militar sa Estados Unidos. The Philippine Negotiating Panel is guided by the principles of full respect for Philippine sovereignty, non-permanence of U.S. troops, and no U.S. basing in the Philippines. DSWD magsasagawa ng national survey para hanapin ang mga pinakamahirap na pamilya. Yung kahirap, sinasabi natin hindi sagot yung 1,400. Dalawang opisyal ng NBI na sinasabi na ipagkita kay Janet Lim Napoles, iimbestigahan ng DOJ pero Secretary Laila de Lima ayaw pang pangalanan ng mga sangkot. Kabalitang negosyo, 8 milyong pisong halaga ng communal irrigation system ipinagkaloob ng DAR sa Cagayan. At balita sa ibayong dagat, background po ng mga piloto at crew ng nawawalang Malaysia Airlines iniimbestigahan na. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Umaga ng Lunes na ngayon mga kasama, Marso 17, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DWDY 1107 RMN Kawayan, DYKR 1161 RMN Kalibo, at sa DXOC 1494 RMN Osamen. Hyperend International via Ustream. Search for RMN Manila, ganun din sa WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. Mga kasama, sa panahon natin muna umiiral pa rin ang Northeast Monsoon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil po dito, posibleng makaranas pa rin tayo na mahinang pag-ulan sa Northern at Eastern Luzon. Sa Metro Manila, maalitsakan pa ang panahon. Maalitsakan na ho yan at ang ating asahan, maliban na lamang sa mga mahihinang pag-ulan. Samantala, pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Caraga Region, Western Visayas at Mindanao. Kinasang ang taso ng sentigrado sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 33. Ang antas nga ng sentigrado. Headlines. Integridad at katapatan. Yan ang mga iniwang hamon ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga nagsipagtapos na kadete ng Siklab Diwa Class of 2014 ng Philippine Military Academy linggo. Umasa ang Pangulo na sa higit 200 nagsipagtapos na hindi gigiba ang prinsipyo ng mga ito na itatakwil ang mali at papanig sa katwiran. Ayon kay Pangulong Aquino, dapat dalhin at isabuhay na mga nagsipagtapos ang honor code, lalo na sa paglabas nila sa PMA. Paalala pa nito, dahil higit sa anumang yaman at kapangyarihan, ang pananagutan at integridad ang dinadakila ng ating mga boss. Bilin pa ng Pangulo sa mga lalabas na mga sa akademyang mga kadete, sa bawat transaksyon papasukin, huwag patinag sa tukso ng prinsipyo. Magsisilbi kayong sandigan ng lakas at katatagan ng sambayanan at mangibabaw ang tibay at profesionalismo. Kaya naman ang hamon sa ating lahat, kung tungkulin natin pairalin ang honor code sa loob ng institusyong ito, panindigan din natin sana sa labas ng PMA. Kung bawal magsinungaling sa klase at sa kapwa kadete, di ba't hindi rin dapat hayaan ang sinuman
kapwa man sundalo o karaniwang mamamayan na linlangin at paikot-ikutin ang kapwa at ang saligang batas. Kung mahigpit na itinatakwil ang pandaraya sa mga pagsusulit, iwasan din sana ang panalamang sa procurement ng mga armas at kagamitan. Kung may parusa ang pangungupit ng gamit sa kaeskwela, tumulong din kayong panagutin ang nagnanakaw sa pondong pinagpawisan ng taong bayan. Kasabay nito, tiniyak ni Pinoy ang ayuda at pag-alalay ng pamahalaan sa mga ito, hindi lamang sa harap ng mga kalaban, kundi maging sa sarili nitong mga tahanan. Inihayag nito na abot sa 63,000 mga replay ang inaasahan sa mga susunod na buwan, kasama na ang mga modernong barko, 8 so-called combat utility helicopters, 3 Navy helicopters at iba pang makabagong sasakyan. Ang good news, 63,000 na replay para sa sandatang lakas ang inaasahan nating mapa sa kamay na ninyo sa mga susunod na buwan. Sa pamamagitan nito, mapapagretiro na natin sa wakas ang mga replay ginagamit ng ating mga kawal bago pa naipanganak ang Siklab Diwa. At papakinabangan na rin natin at ng ating mga kawal ang mga modernong barko, 8 so-called combat utility helicopters, 3 Navy helicopters at iba pang makabagong sasakyan. Bukod pa ho yan sa pagbili daw ng 12 lead-in fighter trainer aircrafts paraan niya sa territorial defense operation ng bansa. At samantala, posibleng pagdulog naman ni Cadet Cudya sa Korte Suprema ay handang harapin ng PMA. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. Report! Tiniyak ng pamunuan ng Philippine Military Academy na haharapin nila ang anumang kaso na isasampa ng kampo ni Cadet First Class Aldrin Jeff Cudya sa Korte Suprema. Matatandaan kasi na pinaplanong iakyat ng kampo ni Cudya sa Korte Suprema kung hindi magiging paborable sa kanilang panig ang magiging desisyon ni AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista. Ayon kay PMA spokesperson Major Agnes Lenet Flores, karapatan naman ng kampo ni Cudya na gawin ang anumang dapat gawin na sa tingin nila ay tama. Pero handaan niya nilang gampanan ang kanilang tungkulin at panindigan ang kanilang unang ginawa. Nabatid naman ang sinabi ni Public Attorney Office Head Persida Rueda Acosta na sakaling hindi maging paborable kay Cudya ang desisyon ng Chief of Staff ay iakit nga nila sa Korte Suprema ang kaso ng kanyang kliyente. Kasama mo sa Baguio City para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Tiniyak ng Malacanang na hindi makokompromiso ang kalayaan ng bansa sakaling ipagamit na sa Estados Unidos ang mga base militar nito o base militar nito. Ang Communication Secretary Sonny Coloma, sisiguraduhin ang pamahalaan na masusunod ang mga probisyon ng saligang batas sakaling ipatupad ang halos pinal ng kasunduan sa mas pinaigting na defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. As in the preceding 5 rounds, the Philippine negotiating panel is guided by the principles of full respect for Philippine sovereignty, non-permanence of U.S. troops and no U.S. basing in the Philippines, mutuality of benefits and respect for the Philippine Constitution, including the prohibition against nuclear weapons. Higit pa ng kalihim na ang layon ng kasunduan na mapalakas ang kooperasyon at pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng tanggulan o defense, seguridad at humanitarian assistance at disaster response. Ito rin ay magpapalakas sa kooperasyon o pagtutulungan ng dalawang strategic partners, ang Pilipinas at Estados Unidos, sa larangan ng tanggulan o defense, security at humanitarian assistance and disaster response. Mahalaga po yung aspeto ng humanitarian assistance and disaster response. Nakita po natin ito noong tayo ay tinamaan ng Super Typhoon Yolanda o Haiyan at naging hayag po ang suporta ng Estados Unidos sa pamagitan ng pagpapagala ng mga modernong kagamitan na malaki ang naiambag sa pagtugon sa emergency situation. Tiniyak din naman ang palasyo na iginagalang ng palasyo ang pagtutol ng ilang mamabata sa kasunduan maging ang pahayag ni Senador Miriam Santiago na kailangang retipikahan muna ito ng Senado. Mga kasama, magsasagawa po ang national government ng nationwide survey upang alamin ang pinakamahirap na pamilya sa bansa. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Dinky Suliman, target ng National Household Targeting System
for Poverty Reduction o tinatawag ding listahanan na isagawa po ang survey sa ikalawang quarter ng taon. Layo na nasabing survey na iayos at ma-update ang database sa Conditional Cash Transfer Program ng DSWD. Tinatayang abot sa 32,000 na mga field personnel ang kukunin ng DSWD na magdedetermina sa pinaka-mahihirap na pamilya nationwide na mapagkakaluban ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps. Matatanda ang pinagpaliban ng DSWD ang survey nitong huling quarter ng 2013 dahil po sa massive relief and recovery effort sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Eastern at Central Visayas. Samantala, sa interview ng RMN kay Kalipunan ng mga damayang mahihirap o kadamay, Chairperson Bea Arellano, patuloy anyang tinututulan nila ang CCT program ng gobyerno. Ang git ni Arellano, hindi solusyon ang programa para malutas ang kahirapan kung saan dapat anyang tutukan ng gobyerno ay ang problema sa unemployment rate, mataas na presyo ng bilihin at mababang pasahod sa mga manggagawa. Sinasabi natin hindi sagot yung 1,400. Kaya nga po yung kailangan ho natin, ang sinasabi natin, paano ba yung paglutas ng kahirapan? Pangunahin ang kawalan ng trabaho kung sa mga maralitan lungsod. Yun ang problema, ang kawalan ng trabaho. Tapos, pangalawa, yung napakababang pasahod. Si Kalamay Chairperson Bea Arellano sa interview ng RMN. Local airline pinakakastigo sa pag-off-board sa batang may malubhang karamdaman. Kasama natin sa balita si Joyce Adra Live. Naghain ng reklamo sa pamunuan ng Manila International Airport Authority ang isang ina matapos na i-offload ng Cebu Pacific ang 12 anyos na anak nito na may karamdaman. Dadalhin sana sa Vietnam ni Ginang Regine Palileo ang kanyang anak na si Gabe para ipagamot sa congenital deformity nito. Gayunman tumanggi ang tauhan ng Cebu Pacific na si Mark Rotanel na ipasakay ang pasyente noong Sabado ng gabi. Idinahilan ni Rotanel na may damage raw ang passport ng pasyente na siya namang itinanggi ng ina nito. Ayon kay Ginang Palileo, parehong passport din ng kanyang anak ang ginamit nila na magtungo sila sa Estados Unidos kamakailan lang. At iginit naman ni Rotanel na may karapatan ng airline na mag-offload ng sinumang pasahero. Kasama mo sa Naiya Joyce Adra, Tatak RMN. Kasama iimbestigahan ng Department of Justice ang report na may dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation na naipagkita kay pork barrel scam queen Janet Lim Napoles bago ito arestuhin noong nakaraang taon. Ang hakbang ng DOJ ay kasunod ng pagbubulgar ni NBI Deputy Directors Reynaldo Esmeralda at Truel Lasala matapos silang madismiss naman sa pwesto sa pagkakasangkot sa pag-leak ng pag-aresto ng NBI kay Napoles. Kabilang sa mga ebidensya ang iimbestigahan ay CCTV footage sa loob at labas ng NBI kung saan umano na ipag-usap ang mga nasabing opisyal sa pork barrel scam queen. Bagamat may suspetsa na ang DOJ kung sino ang dalawang opisyal ng kawanihan, tumanggi muna si Justice Secretary Laila de Lima na pangalanan ang mga ito. RMN Nationwide. Kaso ng dengue sa Zamboanga City tumaas. Kasama natin sa balita si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga Live. RMN Report. Buenos dias, patuloy na tumataas ang kaso ng dengue dito sa lungsod ng Zamboanga. Sa kasalukuyan sa talaan ng City Health Office, umabot na sa 465 ang mga biktima ng naturang sakit sa loob lamang ng 2 buwan. Ayon kay City Health Officer Dr. Del Agbulos, malaking bilang ng mga nagkasakit dito ay ang galing sa mga siksikan at maruming evacuation centers ng lungsod kung saan walang sapat na mga kanal at taluyan ng tubig ang mga libo-libong nakatira rito na may evacuees dahil pa sa nakaraang gyera. Bagamat naglaan na ng kaukulang hakbang ang City Health Office ukol sa patuloy na paglubo ng mga kaso ng dengue sa mga evacuation centers gaya ng fumigation, paglilinis at pag-disinfect ng paligid ng mga evacuation centers ay hindi ito naging sapat dahil wala rin kooperasyon ng mga evacuees sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang mga paligid. Dagdag ito ang mga naitalang kaso buhat sa dati ng mga barangay na mataas ang kaso ng dengue na nagpataas rin ng bilang ng mga biktima sa nasabing sakit. Inabisuhan na rin ng City Health Office ang lahat ng kanilang mga sanitary inspectors at mga tauhan sa buong lungsod na pag-ibigin ng na kontra dengue para pati na rin sa paghingi ng saklolo sa mga opisyalis ng barangay para sa kampanya kontra dengue sa buong lungsod ng Zamboanga. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Edad naman hinigpitan sa Cotabato City kasunod po ng pagkakadiskubre ng IED. Kasama natin sa balita live Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report.
Lalo pang naghigpit sa seguridad ang mga otoridad dito sa Cotabato City makaraan ang pagkakatagpo ng improvised explosive device noong madaling araw ng Sabado sa harapan ng isang drugstore sa lungsod. Mas lalo pang pinaigting ng kapulisan katuwang ang Marine Battalion Landing Team 1 ang kanilang pagpapatrolya at ang police visibility lalo na sa mga pangunahing lansangan sa syudad. Mas naghigpit pa sa mga checkpoints. Maaalalang isang IED na gawa sa 81mm mortar ang na-recover ng mga otoridad sa harapan ng Rose Pharmacy sa panulukan ng Sinsuat Avenue at Governor Gutierrez Avenue. Isang grupo ng mga kabataan umano ang nakapansin sa isang kahina-hinalang bagay na iniwan sa damuhang bahagi ng naturang botika. Agad namang ipinagbigay alam sa kapulisan ng mga residente sa lugar ang insidente kaya't matagumpay na na-recover ang IED. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa pangyayari, kung ano ang motibo at kung sino ang responsable. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Negosyo. 120 hektarya ng sakahan na inaasa maging produktibo kasabay ng pagta-turnover ng Department of Agrarian Reform ng 8 milyong pisong halaga ng Communal Irrigation System. Diyan po sa may Garab Irrigation Association sa Igig, Cagayan. Ayon kay DART 2 Regional Director Attorney Marjorie Aison, ito ay bahagi ng Agrarian Reform Infrastructure Support Project kung saan ay 186 na mga magsasaka ang magiging benepisyaryo. Napatid na gumagamit lamang ang mga magbubukid dyan sa lugar na improvised irrigation canal gamit po ang backhoe at nilalagyan ng malalaking bato. Sa nasabing project, gagawin itong konkreto para ma-check ang tamang supply ng tubig sa mga sakahan. RMN News Abroad. Maging ang pinagsama-samang personal, political at religious background ng mga piloto at crew ng nawawalang eroplano ng Malaysia Airlines ay iniimbestigahan ho. Ayon sa isang senior officer, sa pamamagitan nito ay matutukoy nila kung paano ang isa sa sakay ng Malaysia Airlines Boeing 777 ang nagkontrol at ang iba ng direksyon nito. Unang kinumpirma ni Malaysian Prime Minister Najib Razak na sinadyang ilihis ang direksyon ng eroplano na may sakay na mahigit 200 pasahero. Wala pa namang tinutukoy na posibleng motibo ng pulisya sa pagkawala ng Flight MH370. Sa ngayon ay patuloy ng paghahanap ng eroplano sa hilaga ng Thailand hanggang sa border ng Kazakhstan at Turkmenistan at sa Indonesia hanggang sa timog ng Indian Ocean. Mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide in a Lunes, March 17, 2014. Mga taga Iloilo! Susunod na dyan, sila kasamang Novi Guaso at Regan Arlos sa RMN News Diretso, Balitang Iloilo, DYRI 774. Aga, panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Should type lamang ang RMN News nationwide. Thank you po, Lord, at tayo ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Sama niyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. At Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News nationwide. Oras na natin, tatak alas 7:18 in the morning. RMN. That time check was brought to you by Emperador Light. Gawin mong light. Hey girls, Julia Montez here. Want to say no to pimples? After washing with soap, use Eskinol Deep Cleanser. Best in removing pimple-causing dirt with micro-cleanse antibacterial formula na kayang tanggalin ang deep-seated dirt.